isa sa mga balita ngayon na palaging pinag-uusapan ay yung missing bride, yung biglang nawala na lang na ay kakasal na, maging yung mga taong bayan, naging investigador na. Pati yung text messages ng babae na talagang pinag-aralan nila kung ano talagang nangyari sa kanya. Dahil dun sa pagkawala ng isang babae na yon. We do not know kung ano yung nangyari, pero dito sa tutunghayan natin as we continue in Luke chapter 2, maging ang Panginoong Jesus mismo ay itinuring na nawawala. Dito sa pahina, dito sa passage natin, akala ng mga magulang niya siya'y nawawala, pero nandun pala ang Panginoong Jesus sa tunay niyang dapat kinaroroonan. Nandun siya sa tunay na kalalagyan niya. Nandun pala siya sa totoong dapat ay naroroon siya. So, yun ang tutunghayan natin ngayon as we continue in our passage sa Luke chapter 2. And ang last sermon natin dito ay sa susunod na Lord's Day. We will be dealing with Luke chapter 2 verse 40 and verse 52. Sige po, tumayo po tayo. Basahin natin muli ang Lucas sa mga makakatayo. Luke chapter 2, verse 42 to verse 51. This is the word of the Lord. Now, his parents ni Jesus, went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, very specific, no? 12 years old si Jesus, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him. Hinanap nila si Jesus among their relatives and acquaintances. And when they did not find Jesus, they returned to Jerusalem. Binalikan nila dun sa may feast ng Passover, yung lugar, searching for him. 46. After 3 days, they found him in the temple. Anong ginagawa niya? Sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. Ito yung sabi ni Mary. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress." Ito sagot ni Jesus, and he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" Verse 50, and they did not understand the saying that he spoke to them. 51, and he went down with Mary and Joseph, with them, and came to Nazareth, and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, ano muna yung nangyari sa Luke 2, 41 to 51? Si Mary sa si Joseph, very faithful sila sa pag-observe sa mga Jewish law. No? Very faithful sila sa pag-observe sa Jewish law. Pumupunta sila kada taon, annually sa Jerusalem, nasa Nazareth sila. Pupunta sila, umaakit sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay mataas na lugar. Doon tinayo ni David yung kanyang headquarters at yun yung naging place of worship sa Old Testament. So, pumunta sila sa Jerusalem at pinagdiriwang nila yung feast ng Passover. Itong feast ng Passover na to, once a year lang siya. At yung Passover na ito ay commemoration sa pag-alis ng Diyos sa Israel mula sa Egypt. Naalala yung pinakahuling plague kung saan nilagyan ng mga Hudyo ng dugo ng tupay mga pinto nila, yung corner ng pinto. Tapos kumain sila sa loob.
Yun yung commemoration ng Passover. Now, yung mga Hudyo, sineselebrate nila ito kada taon. 12 years old si Jesus nung panahon na ito. Pero pagkatapos ng pista, umuwi na sila bilang family. Ang akala ni Joseph sa ni Mary, kasama nila si Jesus. Kasi sa panahon na yon, pag pupunta sila sa Jerusalem, by group sila, marami sila na tao. Kaya sinabi, merong mga acquaintances sa relatives. Magkakamag-anak, pupunta doon, magkakasama sila. Iniisip ni Mary sa ni Joseph, si Jesus, 12 years old, kasama ng ibang mga kamag-anak. No? Now, nagta-travel sila, isang buong araw na. One whole day na yung travel nila, saka lang sila na alarma. Parang di na namin makita. Nasa na yun? Pinagtatanong nila sa kamag-anak nila, nasa inyo ba si Jesus? Nasa na siya? Wala. Puro wala. Kaya ang nangyari, after one day ng travel nila, binalikan nila si Jesus sa Jerusalem. Now, ano yung natupuan nila? Anong nangyari? Nasaan si Jesus nung 3 days na yon? 3 araw. Nakita nila si Jesus na nasa templo. At anong ginagawa ni Jesus sa templo? Si Jesus nandun sa templo ka-discussion, ka-table talk, kausap yung mga teachers of the law. Yung 12 years old na si Jesus, nagtatanong siya sa mga teachers of the law. Tapos, manghang-mangha yung mga tao sa mga tanong niya. Nagulat sila, ang tindi ng tanong nito, napakalalim ng mga katanungan niya. Tapos, meron tayong evidence na siya rin ay sumasagot. Ibig sabihin, hindi ito yung normal discussion. Nakikipag-usap siya regarding sa law, regarding sa theology, regarding sa truth. Nakipag-usap si Jesus. At mangha-mangha yung mga taong nakakita sa kanya. Nung nakita nila Mary sa ni Joseph yon, nagtanong agad si Maria. Kasi alalang-alala sila. Isipin mo, 3 araw na nawawala. Hindi nyo alam kung nasan. Wala namang social media pa sa panahon nila para magtatanong-tanong ka. Wala. Nasa na siya. So, nung nakita nila si Jesus, ang tanong kagad ni Mary, hindi mo ba alam, hinahanap ka namin? Hindi mo ba alam, alalang-alala kami? Hindi mo ba alam, takot na takot kami ng papa mo? Yun ang sinabi ni Mary kay Jesus. Ano yung sagot ni Jesus? Ito yung sagot ni Jesus. Sabi niya, "Did you not know that I must be in my Father's house?" Sabi ni Jesus kay Maria. Sabi ni Jesus kay Maria, hindi niyo ba alam na dapat na nandirito talaga ako sa tahanan ng aking ama? Mga kapatid, itong salita ni Jesus, ito ang unang-unang salita niya sa kasulatan bilang tao. Unang-unang salita ni Jesus sa kasulatan na nanggaling sa bibig niya bilang incarnate, unang-unang salita, "Did you not know that I must be in my Father's house?" May ibang translation, either Father's house or Father's business. "Did you not know that I must be in my Father's business?" Itong salita ni Jesus ang nagpapatibay na kilala ni Jesus yung sarili niya. Meron siyang self-identification or self-awareness na siya ay totoong tao at totoong Diyos. Kasi ang sabi ni Jesus, "My Father." Dapat ako ay naririto sa tahanan ng aking Ama. At pag sinasabi ni Jesus na "My Father", alalahanin natin, unique yun. Kasi later on, nung nag-resurrect na siya, sabi niya sa apostles, "My Father and your Father." Iba yung pagiging ama ng ama sa kanya at pagiging ama ng Diyos sa mga mananampalataya. No? Alam ni Jesus na siya ay Diyos. 12 years old. Alam niya na siya ay divine. Ano? At ito ay first recorded instance kung saan sinulat ni Luke na nagsalita si Jesus tungkol sa kaniyang sarili. Now, ano yung tugon ni Mary sa ni Joseph nung sinabi ni Jesus yon? Nagalit ba sila?
Hindi. Anong naging tugon nila? Hindi nila naintindihan. Ang sinabi sa talata natin, they did not understand kung bakit ganun yung sagot ni Jesus, no? At sinabi rin sa talata natin as normally description niya ni Mary, isa sa description ni Mary palagi, mapapansin nyo, palaging sinasabi na his mother treasured up all these things in her heart. Doon sa earlier verses ng Luke, nung yung mga shepherds pumunta at sinamba si Jesus, anong sabi rin ni Luke kay Mary? She pondered, treasured it in her heart. Isa yun sa karakter ni Mary. Siya ay isang reflective disciple. Palagi siyang nagninilay. Palagi niyang nilalagay sa puso niya yung mga katotohanan ng nararanasan niya. Hindi niya naintindihan fully, katulad ni Joseph, pero tumugon sila ng may pagtitiwala sa misteryo. Misteryo, nagtitiwala, pinagninilayan, she treasured it in her heart. At pagkatapos, na makita nila si Jesus, bumalik na sila sa Nazareth, at anong sabi ni Luke about the Lord Jesus? Siya ay naging submissive sa kanyang magulang buong buhay niya. Siya ay submissive sa kanyang mga magulang. Pero ang main concern natin dito sa talata natin ay yung sagot ni Jesus, yung salita ni Jesus, na sinabi niya, I must be in my Father's house. I must be in my Father's business. Pinapakita niya yung pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus. Pinapakita niya yung allegiance ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Pinapakita nito yung katotohanan ng inkarnasyon na ang Diyos ay nagkatawang tao at sa pagkakatawang tao ng Diyos Anak, nakapantay ng Diyos Ama. Siya ay nagpakumbaba at sumunod at nagpasakop. Yan yung mapapakita ng pagpapakumbaba dito sa inkarnasyon. Pag tinanong kita kung sinong mas mataas sa banal na Trinidad, sinong mas mataas, ang Ama o ang Anak? Walang mas mataas. Sinong mas mataas, ang Diyos Anak o ang Diyos Espiritu Santo? Wala. Sinong mas mataas, ang Ama o ang Diyos Espiritu Santo? Wala. Ang Ama, Anak at Espiritu ay iisa sa kapangyarihan, sa otoridad, sa pagka-Diyos, sa eternidad. Walang mas mataas kahit alin sa kanila. Pero para sa kaligtasan ng mga makasalanan, ang Diyos Anak ay nagkatawang tao para magpakumbaba sa kaniyang Ama. At pinapakita nito yung pagpapakumbaba ng kapantay ng Ama. The humility of the Son of God, ng Diyos Anak. Sa incarnation, dito dinisplay yung kanyang absolute allegiance sa kanyang Ama. So, paano natin makikita yung pagpapasakop ni Jesus sa Ama? Dalawa. Makikita natin yung pagpapasakop ni Jesus sa Ama, una sa templo at pangalawa sa tensyon. So, we can see the submission of Jesus in the temple and in the tension. So, yung tension doon, yung tension sa obedience of parents niya, no? So, una, in the temple, verse 46 at 47, doon natin nakita si Jesus na kausap niya yung mga teachers of the law. So, bago natin sabihin yun, kailangan magkaroon muna tayo ng context na sa panahon nila, sa first century Jewish world, yung templo ay hindi lang lugar ng sakripisyo at pagsamba, ito rin ay lugar ng pagtuturo at diskusyon ng kasulatan. So sa temple, syempre doon pinapatay yung tupa, sila sacrifice, place of worship, may giving din sila doon. Pero sa temple, lugar din siya para mag-discussion. Yung mga teachers, saka mga scribes, palagi silang makikitang nagtitipon sa templo, especially during festivals, katulad nito, Passover. Nagtitipon sila, nagtuturo sila, nagdedebate sila, nagtatanungan sila tungkol sa Torah. Sa Old Testament, scripture,
at kung ano yung interpretations nito. Yung pagdidiskusyon nila, hindi yun formal teaching. Hindi formal teaching iyon. Yun ay informal discussion ng mga tagapagturo. Actually, kahit sino ay pwedeng sumama doon sa mga discussions na yon. Yun ay verbal, dialogue-based na pagtuturo. At yung mga teachers na nakapalibot doon sa 46 to 47 ay mga Jewish teachers at Torah scholars. Hindi ito kung sino-sino lang. Ito yung may mga matataas na pinag-aralan at masusing pag-aaral sa lumang tipan. Kumbaga sila may highest religious education sa Israel. Nagtitipon sila para doon. At ang extraordinary ay merong isang 12 years old. 12 years old na sumama sa pagtitipon nila at kausap itong mga matataas na pinag-aralan at yung mga may matataas na pinag-aralan at mga nakapakinig ay namangha doon sa 12 taong gulang na yon. So by the way, pwede makipag-converse yung 12 years old sa kanila. Kasi yung 12 years old, yan ay transition na to manhood. So pag sinabing 12 years old, inaasahan na ikaw ay preparatory na for adulthood. So sa lumang kultura po, hindi teenager ang tawag nila. 12 years old. Transition na yan to manhood. Yun ay papunta na sa pagkahinog na pagiging lalaki. Kaya that is a very good, no? Magandang yun, magandang pamantayan yun na hindi natin gustong maging 20 years old na, baby pa rin. Kung hindi, bago pa lang, ganong edad pa lang sinahasa na sila na maging ganap, maging matured. So, hindi nakakagulat na may 12 years old na kasama sila. Hindi nakakagulat. Pero ang nakakagulat, so expected na may mga 12 years old na lalaki na nakikipag-discuss. Ang nakakagulat ay yung mga tanong niya. Ang nakakagulat ay mga sagot niya. Ang nakakagulat ay kaya niyang makipagsabayan sa edad niya doon sa mga religious scholars. So isipin nyo na lang, merong isang 12 years old, chinat ko si Koy Koy. Sabi ko, Koy, ilang taong ka na? 12, sakto. Illustration. Si Koy Koy ay 12. Isipin nyo na lang, kunwari lang no pressure Koy, no pressure. No pressure. Isipin nyo lang, si Koy Koy, nakikipag table talk siya at discussion kay St. Augustine, kay Calvin, kay Mark Jones, kay James Dolezal, kala Barcelos, kala Pastor Noel. Kausap niya yung mga yon, tapos nakikipagsabayan siya. Ganon yung nangyari kay Jesus. Hindi ito mga bara-bara. Ito yung mga pinaka-matataas na pinag-aralan sa panahon nila. At merong isang bata, 12 years old, na kayang makipagsabayan sa kanila. Pero, paano in-interpret ni Jesus yung discussion na yon? Yung ginagawa niya after ng festival, nakipag-discuss siya, anong interpretation ni Jesus? Ano daw ang ginagawa niya? Ano daw ang ginagawa niya? Nung hinanap siya ni Mary, sa ni Joseph, anong sagot ni Jesus? Sabi niya, hindi niyo ba alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? Did you not know that I must be in my Father's business? Therefore, brothers, yung discussion na yon ay dapat discussion talaga sa temple. At yung discussion na yon ay Father's business. Ibig sabihin pala, kalooban ng ama yun. Ang kalooban ng ama, na kapag nagtitipon sa templo, ay nag-uusap ng katotohanan. Na ang business pala ng Father ay i-gather yung mga saints, tapos pag-usapan nila yung truth, pag-usapan nila yung Bible.
At anong sabi ni Jesus? This is my Father's business. Ito yung gusto ng Ama ko. Kaya ako nandito dahil ito ang gusto ng aking Ama. Pero matutunghayan natin dito kung gaano kaluwalhati ang misteryo ng inkarnasyon. Dahil si Jesus ay totoong Diyos at si Jesus ay totoong tao. Paano na ang Jesus na totoong Diyos ay nagtatanong? Paano ang totoong Diyos na si Jesus ay nakikipagdiskusyon? Ayan ang kaluwalhatian ng inkarnasyon. That the omniscient God Himself became a teachable student. Ang Diyos na alam ang lahat ay nagkatawang tao para maging isang estudyanteng handang matuto. Si Jesus bilang Diyos, hindi niya kailangan ng tagapagturo. He does not need any teachers. Di ba yung hymn natin sa Behold Our God, who has given counsel to the Lord. Pwede mo bang turuan ng Diyos? Saan kinuha nung Behold Our God yon? Sa Isaiah 40. Anong sinabi sa Isaiah 40 verse 13 to 14? Sabi sa Isaiah 40, who has measured the Spirit of the Lord? Or what man shows him counsel? Sinong pwede magturo sa Diyos? Whom did He consult and who made Him understand? Sinong kinukonsulta ng Diyos? Nasasabihin ng Diyos, anong tingin mo? Sino ang hinihinga ng payo ng Diyos? Who taught him the paths of justice and taught him knowledge and showed him the way of understanding? Ang mga tanong na to ay rhetorical question. Kasi walang pwede magturo sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwede nating i-describe na unteachable at mabuti yon. Hindi siya pwedeng turuan dahil alam niya ang lahat. Sa Kanya galing ang lahat ng katotohanan. Sa Kanya galing lahat ng impormasyon. Hindi siya natututo. Hindi siya walang alam, nagkaroon ng alam. No, alam niya ang lahat presently. Wala siyang inaalala kasi alam niya. Wala siyang binabalikan. Wala siyang hinuhulaan. Alam niya ang lahat. Wala siyang nakakalimutan. Walang klase ng impormasyon at katotohanan na hindi niya presently iniisip. Tayo yung mga tao, meron tayong iniisip ngayon, mamaya hindi natin iisipin, at iba nang iisipin natin, one at a time lang yung ating pag-iisip. Ang Diyos, hindi siya tao. Alam niya ang lahat ng isang bagsakan. Siya'y eternal. Iyon yung Diyos na nagkatawang tao tapos nagtanong sa mga kapwa niya nandoon sa templo. Etong totoong Diyos ay nagkatawang tao at anong sinabi sa Luke 2:42? He was sitting among the teachers, listening to them. Nakikinig si Jesus bilang estudyante and asking them questions dahil gusto niya matuto. Isipin niyo yun, ang hindi natututong Diyos ay nagkatawang tao at natuto. Kaluwalhatian ng inkarnasyon. Sa kanyang pagkatao, nangyari ang lahat ng ito. And I would put forward na 12 years old na siya nito. Pero bago yun, sinong unang nagturo sa kanya? Magulang niya. Si Joseph at si Mary. Bago siya pumunta dito para sa higher learning, ang nagturo sa kanya ay magulang niya. At nagtatanong siya sa mga religious experts during this time. Gaano kadala siya makipag-discussion? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, ang Passover ay once a year. At kada Passover, sa isang event na ito, sinusulit ni Jesus. Sinusulit niya yung punta niya para makipag-discuss. Sinusulit niya yung panahon, yung araw, para matuto ng salita ng Panginoon, ng Old Testament. Kaya
sa ministry ni Jesus nung matanda na siya, 30 years old na siya, kaya niyang sabihin, it is written by memory dahil natuto siya. Pinag-aralan niya sa pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon ay regular at consistent na natuto sa usapin ng karunungan. Now, anong hamon sa atin ito bilang mga mananampalataya? Be teachable in your temple engagements or your spiritual formation. Maging handa tayong matuto katulad ng ating Panginoon sa ating mga pakikipag-usap sa panambahan para sa ating espiritual na kalaguan. Isa sa kasalanan, pwedeng kasalanan, pwede ring immaturity na mula pagkabata, kasi tayo yung natututo, di ba? Pero once na dumating na tayo sa teenage years at meron tayong natutunan na konti lang natutunan natin, no? Akala natin alam na natin lahat. Dumaan tayo lahat sa ganong phase, sa ganong pagkakataon. 12 years old ka. Natuto ka lang ng konti. Akala mo alam mo na lahat. Ayaw mo na magpaturo. Meron ako mga natutunan. Ayoko na magpaturo. The younger we are, the more naive we are. Na kapag natuto tayo ng sobrang konting mga bagay, napakadali na maging arrogante. Napakadali na maging unteachable. Na hindi na tayo magiging bukas sa pagtuturo dahil natuto tayo ng kaunti. Pero pansinin niyo si Jesus. Hindi ganun si Jesus. Sa kanyang pagiging tao, sa kanyang kabataan, pinarangalan niya ang Diyos Ama sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagkatuto. He glorified the Father by being open to instruction. Teachableness, brethren, is Christ-likeness. At kung si Jesus mismo ay kailangang turuan, kailangan din nating maturuan. Kung si Jesus mismo ay naging bukas, kailangan nating maging bukas sa mas malalim, mas mataas, mas mainam na mga katotohanan ng kasulatan. Grab natin yung every opportunity at magbigay tayo ng oras sa church gathering, labas sa church worship mismo. Ganun yung nangyari kay Jesus eh. Passover, tapos na, makipag-discussion pa siya. After. Tapos na yung festival. After festival, nakipagkita sa mga alam niyang may mas marurunong. At dun siya nakipag-usap. At dun siya nakipag-diskusyon. Kapatid, alalahanin mo, pinaparangalan mo ang Diyos kapag nagtatanong ka. Nasisiyahan ng Diyos kapag gusto mong matuto. Napapapurihan ng Ama, it is the Father's business. When you ask questions, when you engage in discussions, at ang pinag-uusapan nyo ay katotohanan sa konteksto ng gathered church. Alam nyo si Calvin? Kasi perhaps meron tayong, pwede tayo magkaroon ng mga misunderstanding na sila ng mga marurunong sa katotohanan ng kasulatan ay stagnant. No. Yung mga marunong sa kasulatan ay patuloy pa dapat na natututo. No? Kunyari, si Calvin. Ang tingin lang natin sa kanya, magaling. Yun lang. Hindi. Alam nyo ba na si Calvin, yung institutes niya ay paulit-ulit niyang nirevise? Halos 5 beses niya nirevise. Major revision. For 23 years. Isipin yun. May mga binago siya, may mga pinalitan siya, meron siyang mga mas pinino, mas refined, doon sa kanyang institutes, no? Bawat edition ng kanyang institutes, bawat expansion, bawat clarification, bawat correction,
ay natutunan niya mula sa kasulatan, mula sa karanasan, mula sa pakikipag-usap niya sa mga kapwa niya reformador at kapwa niya mga mananampalataya. Si Calvin ang nagtuturo sa Geneva, pero siya ay nananatiling estudyante ng kasulatan hanggang sa kanyang kamatayan. Calvin taught Geneva, but the scriptures taught Calvin. Naging bukas siya. At ikaw din, kapatid, ikaw rin mananampalataya, parangalan mo ang Diyos sa pagiging bukas sa pagkatuto. Be an iron that is being sharpened by another iron. Be a Christian who is being sharpened by another Christian. Pangalawa, paano pinarangalan ni Jesus ang Ama? Una, in the temple. Pangalawa, in the tension. Yung tension na pinag-uusapan dito ay yung para bang dinisrespect ni Jesus yung magulang niya. Kasi yun ang unang tendency natin eh. So, kung nabasa nyo to, tapos ang una nyong naisip, di ba mali yun? Hindi ba, ba't sabi ni Jesus, ba't di siya sumama? Ba't nagpaiwan siya? Bakit ang sabi niya kay Mary at Joseph, hindi nyo ba alam na dapat nandito ako? Now, kung may tension sa inyo nung nabasa nyo yon, tama kayo. Yun yung normal. Kung inisip nyo, wala lang yon, basahin nyo ulit. Kasi may tension talaga dun. May tension talaga na nangyari. Talagang nag-alala yung magulang. Talagang sumagot si Jesus. Talagang, paano natin titignan to? Ang sagot sa tanong ng tension na ito ay isa. Isang sagot. Sinless si Jesus. Ano man yung magiging sagot natin sa tension na to, isang papanatilihin natin. Walang kasalanan si Jesus. At mula sa pagiging walang kasalanan ni Jesus, saka tayo sasagot. Hindi tayo dapat magduda kung nagkasala ba siya. Kasi yun ang main thrust ng buong scriptures. Jesus was God incarnate and He did not sin. No? Paano natin mapapatunayan na wala siyang kasalanan maging dito? Sa context na to, una, isa sa mga nagkwento kung bakit nalaman natin yung kwento na to ay mismong nanay niya, si Mary. Paano nalaman ni Luke kung ano yung nangyari dun sa pagbubuntis ni Mary, sa nag-aalala sila, hinanap nila si Jesus, paano nila nalaman yon? May nagkwento. At isa sa alam natin na nagkwento ay si Mary. Kasi si Mary, nandun sa Acts, kasama nila, nagpe-pray. Siguro daming tanong kay Mary, uy, ano nangyari nun? Kamusta si Jesus nung bata pa siya? Siguro ang dami, hindi natin alam. Pero ito ay isang senaryo. At consistent sa buong Bible, buong New Testament, na pinatunayan na walang kasalanan si Jesus. Even from her mother. Mga kapatid, yung mga nanay, madalas, ang palaging sinasabi niyan sa mga anak nila, mabait yan. Kahit yung kriminal na, di ba? Nakulong na. Tapos pag tinanong mo yung nanay, nakapatay na. Tatanong mo yung nanay, hindi mabait talaga yan. Kasi ganun yung puso ng isang ina. No? Pagtatanggol niya yung anak niya. Pero kay Mary, yun lang ang totoo. Si Jesus lang yung sinless. Na kapag sinabi ni Mary na mabait si Jesus, totoo yun. Walang duda, sinless siya. Hindi yun isang pagtatakip. Yun ay katotohanan. Walang kasalanan ang Panginoong Jesus. Pangalawa, na mula sa katotohanan na sinless si Jesus ay tama yung priority ni Jesus. Okay? Tama yung priority ni Jesus. Mas priority ni Jesus ang kanyang ama kaysa sa kanyang magulang. By principle. Okay? By principle. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa kahit sinong magulang. Mas mahalagang sundin ng Diyos kaysa kahit sinong magulang. Mas mataas ang Diyos kaysa kahit sinong magulang. Isang sagot yon. At ang pinakahuling sagot mula sa sinlessness ni Jesus ay nanggaling mismo kay Luke sa verse 51.
Alam ni Luke na magkaka-tension dito. Alam ni Luke na pag nabasa to na, uy, nawala. Uy, hindi sumama. Uy, tinanong. Alam niya na pwedeng pagdudahan si Jesus. Kaya't sinulat niya yung verse 51. Anong sabi sa verse 51? Basahin natin. And he went down with them, si Jesus, kay Mary Joseph, and came to Nazareth, and was submissive to them. Gustong tuldukan ni Luke at ipaalam sa mga mambabasa kay Theophilus na si Jesus ay submissive sa kanyang parents. Mapagpasakop si Jesus kay Jose at kay Maria. Expected sa isang 12 years old na pupunta siya ng templo, makikipag-discuss siya. Ibig sabihin, intense yung religious devotion ni Jesus, hindi ito rebellion. Hindi rebellion kung hindi devotion sa Ama. Kaya despite the tension, hindi natin alisin na may tension ha, pero despite sa tension, obedience to parents is consistent to the Christian loyalty to the Father. Ang pagsunod natin sa mga magulang, ito ay consistent sa ating pagsunod sa Diyos. Kahit na anuman yung tension na makita natin. Alam nyo, isa sa mga pinakamalaking kasalanan sa Biblia ay kapag hindi mo in-honor yung magulang mo. Deuteronomy chapter 21. Kapag ang isang lalaki o babae na nasa ilalim pa ng poder ng magulang niya, ang dinisiplin siya tapos hindi siya nagpa-discipline. Tapos yung magulang ay pumunta sa city elders. At napatunayang nagre-rebelde yung anak. Alam niyong gagawin sa Deuteronomy chapter 21? Babatuhin hanggang mamatay yung nagrebelde sa magulang. Ganun kaseryoso ang Diyos sa 5th commandment. Magrebelde ka sa magulang mo, kamatayan. Ganon din sa Leviticus 20 verse 9. Ayan yung basahin ko, Leviticus 29. For anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother. His blood is upon them. End quote. Murahin mo yung magulang mo, death penalty. Ganun kaseryoso yung Diyos sa pagsunod at pagpaparangal sa mga magulang. Hindi basta-basta, hindi binabastos ang nanay at tatay. Ganun kaseryoso. At alam niyo kung gano'ng kaseryoso yung Diyos sa 5th commandment? Pinadala niya si Jesus para pagbayaran yung kasalanan natin sa 5th commandment. Bakit namatay si Jesus para sa kasalanan? Let's be specific. What sins? Isa sa mga sins na yun 5th commandment violation. Kaya namatay si Jesus sa krus dahil tayo ay karapat dapat puksain ng Diyos sa paglapastangan natin sa mga magulang natin. We have disobeyed and dishonored our parents. Huwag tayo maniwala na ngayong generation lang yon. No, even our generation. Bara-bara makipag-usap sa magulang. Kala mo, kaibigan lang pagkausap sa magulang. Kala mo, pagsalita ng magulang ay mas mababa sa kanila. Bakit namatay si Jesus? Sa krus. Dahil sa kasalanan natin, 5th commandment violation. No? Anong ginawa ni Jesus? Sinunod niya yung kanyang magulang ng perpekto para ituring tayo ng Ama na parang sinunod natin yung magulang natin ng perpekto. As if we have obeyed and honored our parents perfectly. Ganun yung nangyari. Ganun yung substitutionary atonement. I-specify natin yung mga kasalanan na yon. Yun yung pinagbayaran. Namatay siya kasi bastos tayo sa magulang natin. At tayo ay parang perfectly sumunod sa... Yung verse 51, parang tayo yon. Dahil sa substitution ni Jesus. Ano pa? Bakit pinadala si Jesus? Para i-sanctify tayo, di ba? Kaya niya sinunod yung kanyang parents para yung Holy Spirit i-conform tayo sa image ni Jesus. Anong image ni Jesus?
submissive to them. Pinaparangalan yung kanilang mga magulang. Ano? Yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo. Now, 12 years old ang Panginoong Jesucristo and onwards, no? Actually, summary to, yun yung next sermon natin. Summary to. Mula infancy ni Jesus, sinunod niya yung parents niya, mula 12 years old hanggang 30 years old, kasi 30 years old, nag-ministry na siya eh. Yung decades na yon, never niyang dishonor ang parents niya. Perfectly. Inobey niya ang parents niya. Ganun na lang kazelo si Christ, maging wala na siya sa poder ni Maria, sa Matthew 15 at sa Mark 7, isa to sa puna niya sa mga Pariseo. Isa sa mga rebuke ni Jesus sa mga Pharisees, itong mga Pharisees na to, na napaka-zelo sa law, pero dishonoring sa parents nila. Kasi yung rebuke ni Jesus sa kanila, kung naaalala nyo, they're obeying the commandments of men rather than the commandments of God. Merong ginagawa yung mga Pharisees na korban. Yung pera na dapat ibibigay nila sa parents nila, ang ginagawa nila, iipunin nila, ibibigay nila sa temple bilang korban. Tapos ang sinasabi ng mga Pharisees, hindi na, wag nyo nang bigyan yung parents yun, nakapagbigay na naman kayo sa temple eh. Ganun. At yun yung nirebuke ni Jesus. Sabi ni Jesus, hypocrites. Their hearts are, their lips are near me, but their hearts are far. Yun yung context. Nung kinote niya sa Isaiah. Yun yung context. Nirebuke ni Jesus yung mga Pharisees na ito. Kaya brothers, part of our Christian life is our relationship with our parents. Okay? Ito yung nakasulat. Ito yung nasa Luke 2. Parte ng ating Christian life, ang ating relasyon sa ating mga magulang. Honor your parents because you honor the Father. Honor your parents because of your higher allegiance to God. Dahil mahal mo ang ama, pinaparangalan mo ang ama, mahalin mo at parangalan mo ang mga magulang mo sa lupa. May tension palagi. Walang relationship sa parents na walang tension. Either tayo yung may kasalanan, or minsan yung parents yung may kasalanan, or minsan dahil sa pagsunod natin sa katotohanan. Either way, kahit alun man yung context, meron palaging tension sa ating mga magulang. Pero, ang utos pa rin sa atin, honor them. Parangalan sila. Isang makasalanan na perspective na maisip natin na we have achieved something in our life, mas matalino tayo sa magulang natin, therefore, pwede ko na sila i-dishonor. Wrong. Sinong mas mataas kay Christ? Sinong mas mataas kay Christ? Wala. Pero si Kristo ay nagpakumbaba sa isang taong si Jose. Si Kristo ay nagpakumbaba sa isang babaeng si Maria. Karpentero tatay niya. Nagpakumbaba siya, sumunod siya. Kahit anong naabot mo sa buhay, you cannot say that you have surpassed Christ. Therefore, you can dishonor your parents. Anong taas ng narating mo, anong nakamit mo, hindi yan dahilan para hindi parangalan ang magulang. May objection. Kasi sinful yung magulang ko eh. May question ulit ako. Sinful ba si Joseph sa si Mary? Sinunod ba ni Jesus si Mary sa si Joseph dahil sinless sila? Hindi reason na sinful ang magulang natin, therefore hindi na natin paparangalan. Dahil si Maria at si Jose, unless na lang Roman Catholic ka, nandito ka, no? So, iniisip mo, sinless si Mary. May naniniwala ba dito sinless si Mary? Okay, wala. Thank you. Wala. Si Mary ay sinful. At sinunod siya ni Jesus. Sinunod siya ng Panginoong Hesukristo.
even when your obedience to God creates tension with your parents, then be all the more submissive in other parts of your relationships. Kayo mga bata, mga teenager, Ephesians 6:1, obey your parents in the Lord, for this is right. Alalahanin nyo, si Jesus ay 12 years old at siya'y nagpasakop sa kanyang mga magulang. At sa tinding mga magulang, sa atin ang mga parents, we should train our children to love God more than us. Magulang, mga tatay, mga nanay, kailangan nating turuan yung mga anak natin na mas mahalin nila yung Diyos higit sa atin. Hindi tayo yung end goal. Hindi ang chief end ni light is to glorify Papa and enjoy Him forever. No, it's God. Ang punot dulo ng mga anak ay ang Diyos, hindi ang magulang. We bring them to church. Salamat sa Panginoon sa pagdadala sa mga bata dito sa iglesia. Let them engage in spiritual discussions. At huwag tayong makipagkumpetensya sa anak natin sa harapan ng Diyos. Huwag tayong humarang at makipagkumpetensya sa Diyos para sa ating mga anak. Ang gusto natin, sila ay mas ibigin ng Diyos, mas unahin ng Diyos, even when it creates tension. Isa sa pinakamasaya yon. Isang beses sasabihin ng anak mo, hindi ba dapat nasa tahanan ako? Aking ama? Dapat magpugay ka pag narinig mo yon. Matuwa ka pag narinig mo yon. Na para sa ikapupuri ng ama. Ang pinakamasayang mga magulang ay sila na nabuhay para makita yung kanilang mga anak na sinusundan ng Diyos kahit wala na sila. Kahit wala sila sa eksena, wala sila sa lugar, pero yung mga anak nila ay sumusunod pa rin sa Diyos. That's when parents are happiest. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa talata Luke chapter 2, hiling po namin, O Diyos, na makita namin yung kalwalatian ng inkarnasyon dito. At hiling din namin, O Diyos, na matutunan namin na parangalan ka at yung mga ibinigay mo sa aming otoridad. Aming Ama, tulungan niyo po kami, patawarin niyo po kami, gabayan niyo po kami, at gawin niyo kami instrumento na magluluwalhati sa iyo. Nihiling namin ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.